Gaano po ba katotoo na kapag nag-resign sa service mula pa 60 years old, hindi makakakuha ng pensyon kundi lump sum at iyon ay makukuha lamang upon reaching 60 years old. Hindi daw po after ng resignation. Ganito po, kapag ikaw ay at least 15 years in service at ikaw ay nag-resign, no, na hindi ka pa umabot ng 60 years old, ikaw po ay hindi pa tumuntong doon sa retirable age. Kaya hindi ka pa makakatanggap doon sa option ng ito pong lump sum, no. So ngayon, for example, ikaw ay 56 years old at nag-early retire ka na, or just for me, nag-resign ka na. Ang mangyayari niyan ay mayroon kang option. Pwede po na tatanggapin mo yung 18 times ng computed pension mo upon separation. So, pag-retire mo o pag-resign mo, ibibigay sa iyo yung 18 times ng computed pension. Tapos, yung pension mo will start kapag 60 ka na. So, ganun po. Para siyang pension agad, kaya lamang hindi ka talaga pipension agad upon separation kasi disqualified ka doon sa retirable age na requirement na 60. So, pagdating mo ng 60 na edad, ay pe-pension ka na agad. Ngayon, another option ay pwedeng hindi ka mag-claim upon separation mo. Sasabihin mo na you are going to avail the lump sum. Ngayon, yung lump sum, hindi mo naman yan makukuha dahil hindi ka pa 60. So, upon separation, wala kang matatanggap. Pero pagdating ng edad na 60, ay pwede mong tatanggapin yung lump sum na pension for 5 years. Tapos yung regular pension mo will start kapag 65 ka na. So, ganun po. Ngayon, if you are willing to wait, no, for few more years just to receive your lump sum, and at the same after that, maghintay na naman ng another 5 years para makatanggap ng regular pension, then yun po yung piliin mo. Pero kung gusto mo na pag-resign mo, gusto mo munang i-enjoy yung cash payment equivalent to 18 times ng pension, tapos pag edad mo ng 60, pe-pension ka na agad, regular every month, then yun din po yung option na piliin ninyo. Depende po yan kung ano po yung gusto ninyong mangyari doon po sa inyong retirement benefits.